Tapos kung binayaran ng aking previous loan na 1,500 pesos, ay ito na po ang in-offer sa akin ng Mr. Cash sa aking pangalawang pag-loan. 6,000 pesos. Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin, and for today's video ay pag-uusapan natin itong si Mr. Cash. Ating i-review ang cash loan app na ito. Actually guys, nag-apply na po ako nito before, pero hindi ko po itinuloy yun dahil akala ko pareho din ito sa mga naglalabasang mga ulang ngayon na mga walang kwenta. Ginawan ko nga po yan ng video noon eh. So nung nag-apply ako ulit guys, okay pala siya. Legit pala siya guys. Mababa lang yung interest kung ikumpara natin sa iba. Kaya lang, 18 days lang po yung loan term. Sa mga first timer guys, tulad ko, first time ko pong nag-apply dito. Kailangang mababayaran na within 18 days. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo dahil ipapakita ko ulit sa inyo kung paano ko ito in-applyan. Ipapakita ko rin po sa inyo mula sa aking pag-apply hanggang sa na-approve at hanggang sa loan disbursement na po. Kaya bago ko po sisimulan, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga loan reviews, mga ULA reviews na i-upload sa aking channel. So ayan po guys, para sa kaalaman ng lahat ay makikita at madadownload pa rin ang Mr. Cash sa ating Play Store app. At ganun pa rin naman ang pamamaraan sa pag-apply. At kapag ina-install na po siya at kapag in-open na natin ay ito po ang introduction. Pag-click natin itong login or sign up, ganun pa rin po ang una nating gawin. Ilagay ang ating active mobile number, and then pag-click natin itong next, ay may isi-send na 6-digit verification code ang Mr. Cash sa ating mobile number na nilagay. And then ilagay po natin dito. At pag-click natin itong next, ay maghingi sa atin ng permission ang Mr. Cash na kailangan nilang i-access ang ating camera storage, location, application lists, at ang ating SMS. And then i-click natin itong may maliit na bilog para malagyan ng check to prove that we have read and consented to privacy policy of Mr. Cash. And then basahin nyo lang itong privacy policy kung gusto nyo basahin. At pagkatapos nyan, i-click natin itong read and agreed. And then i-click natin itong agreed. And then i-click natin itong while using the app. Click allow. So dito guys, may pagpipilian po tayo kung paano daw natin nalaman itong Mr. Cash. So ito bang reference from my family members or friends, online ads, offline ads, news coverage, and others. So ang pinili ko po dito ay itong una. And then i-click natin itong submit. So ito po yung introduction na maximum loan amount offer ng Mr. Cash, 12,000. So ngayon, kailangan pa natin mag-apply. Click lang natin itong apply now. So ito po yung mga instructions kung paano mag-apply daw dito sa Mr. Cash. So ngayon, i-click na natin itong get started. So ganun pa rin po ang mga personal information na kunin nila sa atin guys. What ID would you like to apply with? So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng Mr. Cash guys. Click lang natin itong may arrow. SSS card, PRC ID number, UMID, driver's license, voter's ID number, national ID, postal ID, passport, and PhilHealth. At may nakalagay pang mga higher credit dito guys. Kapag ito raw na mga ID ang masubmit natin, ay may posibilidad na tataasan daw ang ating credit limit. So wala pong pagbabago ang mga personal information na hingin nila guys. Tulad ng ating first name, middle name, last name. At kailangan daw ang mga yan guys ay makikita natin sa ating valid ID. At ang ating date of birth, gender, marital status, hihingin din nila kung ano ang natapos natin sa pag-aaral, ang ating valid email address, at ang ating alternative phone number kung meron man. Pero kung wala, okay lang, optional man po yan. Next po ay hihingin din nila ang ating current address at specific address, kung anong house number, building, or street. At ang ating current address type guys,
Dito sa current address type, kung pagmamayari ba ninyo ang tinitirahan natin, renter lang ba tayo, lease, or other. Ang pinaka the best na piliin dito guys ay itong own talaga guys. Hindi naman sila nanghihingi ng proof. At itanong pa nila dito guys kung ang current address daw natin kung pareho ba sa ating permanent address. So yes or no lang po ang pipiliin natin dyan. Next po, hingin po nila ang ating source of income. So ito po yung mga choices. Kahit ano lang po ang pinili ko dito guys dahil hindi naman sila nanghihingi ng proof or payslip. Halimbawa sa akin ang pinili ko ay self-employed. So may mga katanungan pa sila dito. Itong una, when did you start doing this? Ang pinili ko po dito ay more than 24 months. Next, what is your minimum monthly earning? So ang nilagay ko po dito guys ay 24,000. The higher amount, much better guys. What is the name of the company you work for? Ayan po, kahit self-employed yung pinili ko, nagtatanong pa rin kung anong kumpanya. So ang nilagay ko dito guys ay yung pinagtatrabahoan ko dati. Hindi naman sila nanghihingi ng proof. Next po ay contact number ng company. So kahit anong contact number na nilagay ko dito guys. Next, when is your pay date monthly? So ang pinili ko lang dito guys, every 15 and 30. Nanghihingi po sila ng employment certificate guys and payslip, pero optional lang po siya guys. Pwede natin silang bigyan, pwede ring hindi. Pero kapag meron po tayo nito guys, mas tataasan pa siguro nila ang ating credit limit. Pero sa akin guys, wala po akong pinasa kahit isa dito. Dumiritso lang ako. So next ay kailangan na natin i-verify kung ano po yung mga valid ID na pinili natin. Tulad sa akin ay ang aking driver's license, so kailangan na natin pipicturean. I-click na natin itong continue. And then ilagay natin dito ang ating ID number. And then i-click na natin itong upload image para dito sa harap ng ating ID. At itong sa baba naman ay para sa likod ng ating ID. At itong pinakababa guys ay ang ating selfie. Pwede ring mag-picture tayo at i-save lang na sa ating gallery. At pagkatapos niyan, i-click natin itong save and continue. And then ito na po ang next guys. Your current loan limit is on the way. So ito po yung unang in-offer sa akin guys. 1,000 pesos na po ang liit. At may note pang nakalagay dito guys. After making a repayment on time, your loan limit can be up to 12,000 pesos. So ngayon guys, a-applyan ko na ito guys. I-click natin itong apply immediately. So next po guys ay hingiin nila ang ating mga reference person. Mga contact reference po ang tawag nito sa ibang OLA guys, or character reference. So 5 reference persons ang kailangan nila sa atin guys. At dito sa una, ang kailangan na ilagay natin ay contact number sa ating parents or sa ating asawa. At dito sa pangalawa, pwede ng ating siblings, colleague, or friends. At dito sa pangatlo guys, ay ganun pa din. At ganun pa rin po sa pang-4 at pang-5. At pagkatapos kong i-click yung save and continue, so ito na po ang lumabas guys. Choose your desired loan amount. So mula 1,000 hanggang 1,500 lang po ang first na in-offer sa akin guys. So 1,500 pesos lang po ang aking credit limit. So itong 1,500 guys ang uutangin ko. So pag click ko nitong apply, ay pinapapili na po ako ng loan term. So 18 days pa lang po ang available sa aking loan term guys. Wala pa akong ibang pagpipilian. So pag click ko nitong next, ito na po, your apply of a loan of 1,500 pesos. So ngayon mamimili na po ako ng payout channel guys. May dalawa po tayong pagpipilian, itong GCash and other e-wallets at itong bank. So dito sa GCash and other e-wallets guys, ang pagpipilian lang natin dito ng mga e-wallets ay GCash lang po at PayMaya. So itong GCash po ang pinili ko guys. At kailangan daw guys kapag tayo ang nag-apply ng loan dito sa Mr. Cash, ay tayo din ang may-ari ng GCash na ating ilalagay dito. And then ilalagay natin dito sa baba ang ating GCash number. Ito po yung pagtransfera ng ating niloan dito sa Mr. Cash guys. At pag-click natin dito sa save and continue, ito po yung mag-pop up. Kailangan doon nating i-confirm yung mga detalye na ating nilagay sa ating payout channel para maiwasan daw ang hindi matagumpay na pag-disburse. So kapag okay na, i-click natin itong confirm. Review your loan info.
So ito na po ang repayment plan guys or loan agreement. At ito na pong loan amount na ginusto ko guys, 1,500 pesos at loan term na 18 days. Wala po siyang interest guys sa ating first loan, pero may service fee po siya na 9% na i-deduct sa ating loan amount. So itong 135 pesos guys, yan po ang i-deduct sa 1,500 pesos na ating i-loan. At ang marireceive na lang natin ay 1,365 pesos. At ang mabayaran natin sa pagsapit ng 18 days ay 1,500 pesos pa din. So okay lang. At ayan na po ang aking payout method. At ang next natin gawin guys ay i-click itong maliit na bilog para malagyan ng check to prove that we have read and understood and agreed to the terms and conditions of Mr. Cash and will complete the repayment on time. So ngayon, i-click na natin itong confirm to submit. And then, i-click natin itong agreed. Keep this page open. Bear with us as we are submitting your loan. So wag daw nating i-close ang page na ito guys. Maghintay daw tayo ng 1 to 2 minutes. Katapos nan guys, mag-pop up ito. Follow the steps to pass facial recognition. So mag-selfie na naman ulit tayo guys. I-click lang natin itong okay. Auto capture ito guys ha. Kusa lang itong nagka-capture. And then ito na po ang next guys. In review pa po daw ang aking application. At may note dito sa baba guys. Kung first timer pa daw po tayong umutang dito guys, 1 to 3 hours daw bago matapos ang ating loan review. Pero ang nangyari sa aking application guys ay almost 3 days po akong naghihintay. Akala ko nga hindi po ako na-approvean. Pero pagbukas ko ulit sa aking Mr. Cash app, nakalipas ang 3 araw, ay ito na po yung nag-pop up guys. Congrats! We are done disbursing the loan to you. So pag open ko sa aking GCash account guys, ay meron na po, pumasok na po ang 1,365 pesos. So ngayon guys, ay itutuloy ko na lang po ang video ito sa pangalawa kong pag-loan. Pagkatapos kong nabayaran itong 1,500, ay ipapakita ko po sa inyo ang binigay sa akin na credit limit sa pangalawang bisis kong pag-loan. Ilalagay ko na lang po ang link sa description nitong video guys kung paano ko binayaran ang aking utang dito sa Mr. Cash. So ayan po guys, pagkatapos kong binayaran ang aking previous loan na 1,500 pesos, ay ito na po ang in-offer sa akin ng Mr. Cash sa aking pangalawang pag-loan. 6,000 pesos. So a-applyan ko ito ngayon guys para makita natin ang repayment plan. I-click natin itong apply now. So ito na po ang ating personal information. Kung may gusto po tayong i-edit dito guys, i-click lang natin itong may edit na nakalagay dito sa gilid. Pero kapag ganun pa din ang ating personal information, i-click lang natin diretso itong save and continue. At ito na po guys, desired loan amount. Ito po yung kaibahan ng Mr. Cash guys. Kapag 6,000 po yung binigay na credit limit natin, ay kailangang uubusin po talaga natin yan. Hindi pwedeng bababa sa 6,000 guys. So ngayon, i-click na natin itong next guys. At dito sa loan term guys, ay wala na po yung 18 days. At may dalawang loan term na po tayong pagpipilian. Itong 40 days or 1 month and 10 days. At itong 45 days, 1 month and 15 days po yan. Halimbawa po itong 40 days ang pipiliin natin, ito po yung repayment plan. Loan amount na 6,000 pesos. Ang naging service fee guys ay 12% na po. 9% lang po yung dati. So ang 12% ng 6,000 pesos guys ay 720 pesos. At itong 720 pesos guys, yan po ang i-deduct sa ating niloan na 6,000 pesos. So ang matatanggap na lang natin ay 5,280. Sa pangalawang bisis pala nating pag-loan guys, ay may daily interest rate na po na 0.25% po sa ating loan amount. So ang 0.25% guys, i-multiply natin yan sa 40 dahil 40 days po ang loan term nito. So 0.25 times 40 is equal to 10. Ang 10% ng 6,000 pesos guys ay 600 pesos. So yung 600 pesos guys ay idadagdag po iyan sa ating loan amount na 6,000 pesos. Kaya ang mababayaran natin lahat guys sa 40 days sa 6,000 pesos ay magiging 6,600 pesos. So ito po ang sistema ng Mr. Cash guys. Sa pangalawa nating pag-loan, may binawas
at may dinagdag. Pero hindi naman siya ganun kalaki guys, ikumpara natin sa ibang mga ula. Ang nadagdag lang naman sa ating bayarin, kung i-add natin ang 720 pesos sa 600 pesos, ay 1,320 pesos lang po ang nadagdag within 40 days. At sa 40 days guys ay may dalawang installments. So ito na po yung installment plan guys. So ang first due ay kailangan within 20 days ay mababayaran na natin ang kalahati nitong ating amount due na 6,600 pesos. So 3,300 pesos guys ang mababayaran natin kada installment. So ito na po guys ang installment plan guys. Hinati sa tag 20 days. So balik po tayo doon sa long term guys. Kapag ito namang 45 days ang pipiliin natin, ito po yung repayment plan. Ayan po ang loan amount na 6,000 pesos. Ang service fee guys ay tumaas ng 1% guys. So nagiging 13% na po ang service fee dito. Ang daily interest rate ay ganun pa rin, 0.25%. Pero dahil 45 days ay nagiging 675 pesos. So ang nabawas sa ating 6,000 pesos guys na service fee dito sa 45 days na loan term ay 780 pesos. So ang matatanggap na lang natin guys ay 5,220 pesos. Tapos ang idadagdag sa ating loan amount na daily interest rate ay 675 pesos. So ang magiging amount due natin ay 6,675 pesos. At dahil 45 days ito, ang installment dito guys ay 3. Pero tag 15 days lang po ang namagitan. So kailangan nating mabayaran ang 2,225 pesos kada 15 days. So hinati sa 3 yung amount due guys na 6,675. So ngayon balik na po tayo doon sa pagpili ng long term guys. So ang pinili ko dito guys ay itong 40 days. I-click ko lang yan and then i-click itong next. And then kapag nakapag-decide na po tayo, i-click na natin itong may maliit na bilog para malagyan ng check to prove that we have read, understood, and agreed to the terms and conditions of Mr. Cash. And then click na natin itong continue to submit. And then click natin itong agreed. At ayan po, in review na naman ang ating application. So dahil second loaner na ako guys, ay hindi na ako naghintay ng matagal dito. Wala pang 5 minutes guys, ay na-approve na ang aking application. At dinisburse na kaagad o transfer na kaagad ng Mr. Cash ang aking niloan sa aking GCash account. Ito po guys, may notification na po akong na-receive. So abangan niyo na lang guys ang next kong video about Mr. Cash sa pangatlong beses kong pag-loan dito. Siya nga pala guys, disclaimer lang po sa mga videos ko guys. Sa lahat po palang mga ibinahagi kong mga ula, experiences, hindi po ibig sabihin guys na ini-endorse ko po ang mga iyan. Hindi po sponsored ng mga ula ang mga videos kong yan. At mas lalong hindi po ako nag-i-encourage sa inyo na uutang sa mga ula na yan. Nasa inyo pa rin yan kung nagugustuhan nyo po yung mga ula na ipinapakita ko sa inyo. Nasa inyo pa rin yan kung nagugustuhan nyo po yung mga sistema nila. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Goodbye. God bless.